Handa na ba kayong masilayan at matuklasan ang mga tanawin, pasyalan at makasaysayang lugar dito sa dulo ng Cavite? Tara at samahan niyo kami sa isang masayang paglalakbay, punong-puno ng kwento, kultura at kagandahan. Ito ang aming tupad-lakbay dito sa Ternate, Cavite. Welcome to Ternate! Matatagpuan ang Ternate sa border ng Cavite at Batangas. Nasa 56 km lamang mula sa Metro Manila. Kaya kung gusto mo makapunta sa Ternate, ay kailangan mo lang sumakay ng bus sa PITX. Aabot ang biyahe sa 2 to 3 hours. Depende pa sa traffic. So sakto lang para sa isang chill road trip. Did you know na ang mga unang settlers ng Ternate ay hindi originally from the Philippines? Sila ay ang mga Mardikas from the Maluku Islands of Indonesia. Bago dumating ang mga migrante sa Pilipinas, tinatawag ng mga native Tagalogs na Wawa ang Ternate na kinakahulugang river mouth or river delta. Noong Spanish colonization, dinala rito ang mga Mardikas. Sila ang mga sundalo at pamilya na galing sa Ternate Island in Indonesia. Pamilyar ba kayo sa dialect na Chabacano? Kilala ito sa Zamboanga, pero sinasalita din ito ng mga Ternateño. Noong early 1600s, panahon ng Kastila, lumipat dito ang Mardikas. Sila ang mga dating sundalo at pamilya na originated from Ternate Island in Indonesia. Tumulong sila sa mga Kastila laban sa Dutch at bilang gantimpala, inilipat sila sa Pilipinas at dito sila nanirahan sa Ternate, Cavite. Dahil sa pinaghalo-halong kultura, Spanish colonizers, native Tagalog at Mardikan heritage, unti-unting nabuo ang isang unique na Creole language, ang Chabacano Ternateño. Ang unang destinasyon ng aming lakbay ay ang Santo Niño de Ternate Parish Church, isang makasaysayang simbahan na itinatag noong 1700s sa gitna ng poblasyon ng Ternate. Ito ay tahanan ng imahe ng Santo Niño de Ternate, isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Katoliko. Did you know, ang parokya ng Santo Niño de Ternate ng Diocese ng Imus ay itinatag noong September 19, 1863. Matatagpuan ito sa bayan ng Ternate, lalawigan ng Cavite. Tuwing ika-6 ng Enero, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño de Ternate, isa sa mga pinakamatatandang demosyon ng mga Pilipino sa mahal na Batang Xips. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan, isinasagawa tuwing December 31 ang Banya de Santo Niño de Ternate o ang pagpapaligo sa mahal na Batang Jesus ng Ternate, na sinusundan ng Atavio de Santo Niño de Ternate. Pinaniniwalaang ang tubig na ginamit sa pagpapaligo na inilalagay sa mga bote at ipinamamahagi sa mga bisita ay may kakayahang magpagaling ng karamdaman. Ang imahe ng Santo Niño de Ternate ay kakaiba sa lahat dahil sa malaking matang tila nangungusap sa tumitingin. Gawa ito sa kahoy sa estilong detalyado at isinusuotan ng iba't ibang kasuotang handog ng mga deboto. Hawak nito ang setro at globus cruciger at may suot na korona, simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang hari ng mga hari. Ang malalim na pananampalataya ng mga Ternateño sa Batang Jesus ay patunay ng pananampalataya na buhay noon pa man at patuloy na isinasabuhay hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga henerasyon. Mula simbahan, heto naman ang summer adventure sa Cool Waves, Puerto Azul, isang beach resort na may wave pool, beach access, at iba't ibang outdoor activities na sakto sa buong pamilya or barkada. Sila nagluluto. Habang ako nandito. Nag-green sila ng food. Ay, to the vlog! Share to the vlog! Kinext namin ko. Mag-swimming. Pauwi na kami. Nakapack up Hi na vlog! sila. We're going home na! Hi! Nandito na kami sa Puerto Azul. And yes,
Dalawang beaches ang pinuntahan namin dito sa Ternate, Cavite. Una naming pinuntahan ang Cool Waves. At ngayon naman, for day 2, pumunta naman tayo sa Civic Beach Resort na matatagpuan din sa Puerto Azul. Nag-i-wait sa amin yung Bampero doon sa Balibaba. So doon kami, Island Hopping papuntang Cayucno and El Fraile. Nakapunta ka na ba dati sa ano? First time ko dito guys sa high school. Lagi pag siya tinanong mo, Pero first lagi time ako yan. nandito sa Ternate. So yung entrance fee po dito is 300. Pati yung car cage fee, mag-ready kayo ng 500 if gusto nyo magdala ng mga foods and beverages. No pets allowed. Ay, bawal ka. Ang get-up niya ngayon is boho. Boho. Yan, dito. Someday I'll be part of your world. Bye guys! Pinatawag na ako ng kalikasan. Ay, bakit kalikasan? Pinatawag na ako ng pamilya ko sa dagat. From CYQ yung Action 5 natin. Yes, we rented it from CYQ. So, thank you so much. Quality oh. Yeah. It's DJI Action 5 actually. Per day ang rent dun eh. Message nyo lang sila dito sa page na to. So, if ever we will, ano na lang din. Ano yun, na lang. ibababa yung prices para makita nyo. If ever interested kayo mag-rent din sa kanila. Yeah. Bakit ka nakangiti yan eh? Ha? Ano pangalan nung ano? Ano pangalan nung Tayo, isang post nga dyan, Ayla. Mahal nga yan. Ah! Ang init! Sa bayan ng Ternate, Cavite, may isang paraiso na hindi pa gaanong kilala. Tahimik, payapa, at malinis. Ito ang Cayucno Island, isang natural escape para sa mga tunay na nature lovers. Sa Cayucno, wala kang maririnig kundi ang hampas ng alon at ihip ng hangin. Walang signal, walang hotel, walang ingay. Just you, the sea, and the sound of peace. Ayan yun, ganyan yung mga bata pag nagchichismisan. Swimming, tapos nakababa. Yung malalo yung tsura ko. Naka-record yan? Wait lang. O pala? Parang ko pag ginagawa yan. Grabe! Tawak! Gusto ko din mag-swimming. Nakipag-collaborate kami sa JNA. Tapos, tinulungan nila kami na makarating dito ng sobrang dali lang. So, if may need kayo sa mga travels nyo, sa tours, even international and local tours, i-hit up nyo lang sila kasi meron silang Facebook page, may iba silang social media. And yun, mas mapapadali yung travel nyo. Wow! Ako ang nanay ko. Napinayagan ako. Thank you, ma'am. Kasi wala ka nang bayan ng friend. Etong top ko, kay mommy din to. Thanks, Mom! You're the best, Mom! Yung shade, kay Ian to. Hindi ko na ito ibabalik. Lahat na mahirap ko sa kanya, hindi ko na ibabalik. Tapos ito po, vintage. Galing po sa cabinet na hindi na nagagamit. Ito, from Pinsan. At ito, sa kapatid ko. Di ba? Puro ka. So, yo, what's up, guys? Diyan. We're trying to be a vlogger. Ito, TikTok. Ito, ukay. Yun lang. Alam niyo ba, May kwento lang din ako. si Kayla kasi nasiraan ng kotse nun. Tapos, yun supposedly napupunta kami na sa may Puerto Azul lang din, sa may Cool Waves naman. Ayun, nasiraan siya ng sasakyan. And may malapit kasi na auto repair shop dun sa amin. Ang pangalan is Willie de las Alas Auto Repair Shop. And ayun, imbes na ma-cancel kami or what, natuloy kasi naayos agad. So, thank you
WDA, you're the best! So, dito na kami sa Kayukno Island at dahil sa tulong ng JNA Travels, napuntahan at naranasan namin ang ganito kagandang view. Ang first impression ko sa Ternate is that, ano siya, hidden gem sa Cavite and even in the Philippines. Nakita naman namin may mga hidden gem naman with regards sa Ternate. Ayun, yung mga beach nga. Hindi ko ini-expect na maraming mapupuntahan na mga beaches here sa Ternate. Speechless ako kasi dito ko pala mararanasan na yung marami akong naranasan dito na first time. Prinug sa akin na don't judge a book by its cover. Sobrang ganda ng Ternate, guys. Try nyo! From Kaysubig, nag-rent kami ng bangka para mag-island hopping. And ang ating first destination ay ang Fort Drum or tinatawag ding El Fraile. Ang Fort Drum ay tinatawag na concrete battleship dahil ang buong isla ay ginawang reinforced concrete sea fort, complete with turrets, armor, and heavy guns. Binuo ito ng Amerika noong 1909 bilang bahagi ng harbor defense system noong American colonial period. Dito guys tayo sa Fraile. Ginawa na lang siyang tourist ng Ternate. Naging open po ba yan sa public? Or never talaga? Never. Talagang So minsan may umakit dyan. Nakiki-ordinate sila sa munisipyo pati sa Marine Base. Paggabi kuya, natanggap pa rin kayo ng mga tourist na pupunta dito? Or hindi? Oo, ma'am. Oh, gabi din. Yung 2022, nakapagdala kami dyan ng gabi. One of the unforgettable moments here in Ternate is yung nag-island hopping. Historical place siya eh. To see it in person, iba yung feeling eh. Tapos nakapag-swimming pa kami and nalapitan pa namin siya ng sobra. Ayun, talaga siguro yun yung pinaka-top of the list ko. From 1 to 10, ang rate ko dito is 9. It's almost perfect pero syempre gusto ko pang ma-explore yung mga iba pang lugar na nasa Ternate. Ay, 10! Ano lang 10? Lalo na yung ngayon, ang saya. Unforgettable moment, yung nagkakaroon ako ng tan lines. 9. Wish ko lang na sana mas marami pa kaming mga puntahan na tourist spots. Sundan niyo naman kami sa susunod naming pupuntahan, ang Mount Palaypalay, or mas kilala bilang Mount Pico del Oro. Ang Mount Pico del Oro ay isa sa mga pinakasikat at beginner-friendly hiking spots dito sa Luzon. Kaya tara, simulan na natin ang adventure. Ang Mount Pico del Oro ang pinakamataas na bundok sa buong Cavite, standing tall at 2,257 feet o 688 meters above sea level. Dito po, aming transport dito na po sa new train. Tuyot, ibig sabihin sobrang init no, me? Ikaw na ba si Mr. Right? Hinahakan ko, sige ko. Nasa station mo kami. May toast na kayo agad. Mainit kasi sa Pinas. Laki kasi kaming aircon. Station mo na agad. Hello po. Awkward. So, dito na po kami sa upuan ni Lola. So, after ng Station 3, madadaanan po to. So, dito kasi daw may nagpapakita na matandang Lola. Tapos parang, yung mga nakakakita sa kanya, madalas parang nakaupo siya. So, yung governor or kung sino nag-handle dito, gumawa sila ng upuan ni Lola para umupo si Lola. Hey guys! Station 5! Station 5 na ba to? Dinaya. Ano ba to? 4? Ako lalo umabot tayo. Ano nga to? 4? lang tayo. 3 ba? 2 pa lang. Ah, may nalagpasan tayo kanina. Hindi ba yun? Ay, hindi ba yung station? Pahinga na. What's the sound? Mag-vlog tayong mag-isa. So, hindi ko alam kung tama yung pinupuntahan ko.
Tama ba? Go, Yani! Let's go! Uy, malaglag ka dyan, ha? Malaglag ka. Wow. Mas mabilis doon. Iba yung pagod. Kapag first time mo mag-hike. Nandito na kami sa taas. Grabe naman kasi upo ni Yani. Tignan mo, 2 upuan. Kami reklamo na ito. Ayun. Galing kami doon sa baba. Hindi nyo makikita. Pero sobrang tarik. Kailan natin? Unforgettable moment ko, syempre kami kasi hindi ko expect na magagawa namin yung lahat. Lahat kami ginaya namin. First time ko yun. And kahit sobrang nakakapagod, na-manage ko makaakyat sa summit. Pagdating namin sa top, si Shane, nakita ko na lang na gumagapang siya dun sa top. Tapos nagsasabi niya, di kasi safe. Tapos magapang-gapang siya. For every step to reach the peak, kasabay ng pagod ay ang ganda ng kalikasan at kasaysayan. Mount Pico del Oro isn't just a climb. It's an experience, a story, and a memory worth keeping. Kaya kung ready ka na for your next great adventure, Pico del Oro is calling, and maybe it's time you answered. Visit Ternate! I-rate ko yung trip namin. Siyempre 10 out of 10. Dami namin ginawa na ngayon ko lang din naranasan. 10 out of 10. Yung mother mountain namin na na Mount Pico del Oro or Mount Palay-Palay, sobrang ganda talaga. If magkukwento ako sa future self ko na experience, yun yung na-experience ko yung mother mountain namin. Hindi ko in-expect na kaya ko siya since meron nga akong past injury, pero nakayanan ko naman. Tapos I felt proud sa sarili ko. Siguro unang-una, mag-pitch, okay lang. Pero mag-hike, wag. Nakakapagod eh. Maging open ka sa mga new experiences. Give yourself a chance to enjoy, including itong Ternate, Cavite. Buti na lang na tinuloy mo yung hiking noong 21 years old ka. Kasi hindi mo na yan mararanasan ulit. At dyan nagtatapos ang aming lakbay sa Ternate, Cavite, isang bayan na puno ng kwento, kasaysayan, kalikasan at kasiyahan. Sana na-inspire kayong tuklasin at suportahan ang mga lokal na destinasyon sa ating bansa. Marami pang kwento, marami pang lakbay. Hanggang sa susunod na Tupad Lakbay.